Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ako po si Edgar Nirada, taga Bohol, OFW dito sa bansang Spain. Susuportahan ko po si VP Sara sa kanyang kandidatura sa pagkapresidente sa taong 2020, sa darating na taong 2028. Okay? Ito yung nakita ko lang tong si si General Poques na ito si General Poques, ito kasi ho yung sumusuporta dito sa 18 Marines na pinag-initan to sila ngayon itong 18 Marines. At napanood ba ninyo itong interview nila ngayon na hindi ito sila nagtatakip ng mukha? Kahit pa noong nagpa-preskon ay hindi ho ito nagtatakip ng kanilang mukha para magtatago ang kanilang personal na identity nila. Na natin yung talaga nila na hindi sila natatakot na lumabas ang kanilang mga mukha dito. At ilang mga interview na nakikita ko dito, talagang pinangangatawanan nila na nagbigay sila ng pera, nakita nila yung mga nababanggit nilang tao. So, suma total, titingnan natin to dito ngayon, hindi talaga sila nagsisinungaling. So, ito si General Poques ngayon, ito yung sumusuporta number 1 dito sa itong sa mga tao na itong 18 Marines. So may mga mga manifesto dito na suportado ho to itong 18 Marines dito sa mga retired generals o iba dito nagiging PNP chief na. Itong sila si Espiron, sino pa yung iba diyan na binanggit dito, si Rason. At yan mga yan, natandaan ko pa ho, yan na nagiging PNP chief ho yan dito sa sa Pilipinas. Tapos yung iba diyan na nagiging chief of staff ho ding, yung ibang mga diyan, yung sumama ho diyan sa mga manifesto. At ito ngayon bago lang naman na mga sumama dito sa manifesto. Itong MNLF at saka itong Bangsamoro, sumama ho dito sa mga retired general, mga pang mga posisyon nila diyan sa ngayon sa manifesto na yan. So, ito ba ngayon, anong gusto dito sa gobyerno natin? Itong 18 Marines na sinisiraan nila ng husto, lalo na to si Boyeng Remulla na case yun, nagsama sa yung 18, isang lang ba yun? Isang affidavit lang na yun. Tapos ang notaryo nito, iimbestigahan na naman nila kasi nga daw sino yung nagnotaryo. Yung kay sinira na nga nila noon kay Gotesa. Dahil din sa notaryo yon, ito na naman ngayon gusto ni Boyeng Remulla na isa-isa sila magpanotaryo sa kanilang salaysay. Ayaw nila yung joint affidavit ang ginagawa nila ngayon. Gusto nila isa-isa daw talaga. Ano to? Kaya ito ngayon, pumalag na itong si General Poques. At hindi lang si General Poques dito ang pumalag ng gusto, pati mga kapatid nating mga Muslim, itong MNLF at saka itong Bangsamoro. So, dito ba magsimula ang gulo? Kapag itong mga 18 Marines na nagsabi na totoo ang kanilang sinasabi, pilit itong i-twist dito nila ni Boyeng Remulla, itong si Lacson. Ba't hindi na lang ninyo yan ipatawag dyan sa Senado? O ano mang pwedeng gawin yan para talaga maglabas ho ng mga detalye ho yung mga 18 Marines. At nabanggit ho din ito ni Congressman Bong Sontay doon sa hearing doon sa impeachment ni VP Sara, at hindi yun pinapayagan dito nila ni Luistro, ni sino pang ibang congressman na involved doon sa malita. Ito nabanggit ko lang din kasi to kasi bakit kapag may nagsalita kasi dito, pilit nilang sasabihin na nagsisinungaling, sino sa likod nito. Ayun na nga yun eh. Itong si defensor ngayon, ang umamin naman na siya, isa dito siya sa nasa likod nitong mga 18 Marines. At sinuportaan dito nila General Poques at sino-sino pa yung mga, ewan ko anong pinakamaliit na ranggo dyan na sumama kay General Poques.
Hindi pa ba nayanig ang gobyerno nito sa mga retired general na gumalaw na? Hindi pa ba nayanig sila dito na sumama na rin itong mga MNLF at saka itong Bangsamoro ng mga kapatid natin mga kamusliman? Ano bang aantayin dito sa Pilipinas ngayon? Makipagsabayan tayo ngayon dito sa gulo dito sa Middle East? Utang na loob naman Pilipinas. Yung panggobyerno ninyo dyan, Bongbong Marcos, ayusin nyo na yan kasi hindi na ito nakakatuwa kasi kaming mga dito sa mga malalayo, mga OFW, lalo ngayon mga OFW dyan sa Middle East, grabe ang paghirap nila ngayon dyan. Alam ko, hirap na hirap silang gumalaw ngayon dyan. Lalo hindi sila pwedeng makalabas. Gawa nitong nangyari ngayon. At nagdamay-damay na to, domino effect na ho ito nangyari ngayon kasi sa Pilipinas ngayon, nangyari na nga, ito na balita kanina, kung napanood din yung balita kanina, na itong langis, ang diesel ba yun, aabot na ng 15 pesos ang isirit na itaas ang presyo dito. Imagine niyo per liter, 15 pesos ang iangat, ang idagdag. Tapos ang gasolina, magkano ang gasolina? 7 plus pesos. Yun ang nano ko kanina sa balita. Sabi ko, paano na ang Pilipino nito? Tapos si Bongbong Marcos, ang kanyang iniisip pa rin, mga remittances pa rin sa aming mga kapwa OFW, lalo dyan sa Middle East. Ngayon natin, tinamaan talaga ng problema ngayon. Ang gobyerno nga ngayon sobrang pabaya nga dyan sa ibang OFW. Hindi nga daw makagalaw si Bongbong Marcos dito kasi hindi daw pwede makapagpalipad ng eroplano para magsundo niya sa ating mga kapwa OFW, kapwa natin mga Filipino. So hanggang doon na lang ba? Hindi ka na ba talaga gagawa ng paraan? At ito na ngayon, sa Pilipinas, sobrang gulo. Anyan pa yung impeachment. Sobrang gulo na nga. Hindi pa rin nila maiwan-iwanan yung impeachment na yan. At ito na ngayon yung si General Poques. Ito na ngayon ang gagalaw talaga kasi ayaw nyo yung paniwalaan itong 18 Marines. Bakit hindi niyo to idikit dito sa kay Bongbong Marcos talagang na mga mali-malita. Ito namang si Ping Lacson, napapahiya siya dito kasi itong mga gumalaw ngayon dyan, mga ex-general ho yan. Sabi ko nga kanina, nagiging PNP chief yung iba ho dyan. Nakikita naman natin kung sino yun sa mga listahan, napakaraming listahan noon sa nilabas ni General Poques. Kabahan na kayo dito kay General Poques at saludo po ako dito kay General Poques kasi grabe talaga siya ang kanya pag-effort dito at itong sumama sa kanya, itong mga Marines, itong mga pang mga ranggo dyan, mga niya na dyan sa Armed Forces of the Philippines, mga PNP, nasa Coast Guard yung iba nagtatrabaho, nagsama-sama na ho ngayon. At ang pinakamatindi dito, itong pagsama nitong MNLF at saka itong Bangsamoro. Kasi sumabay na ho sila dito. Kaya ba to ng gobyerno natin kapag itong mga to gagalaw talaga ng gagalaw? Sabihin man natin mga ex yan, mga na ho yan, mga retired na ho yan, pero may puwersa mga yan Hindi pwede nating maliitin yan mga yan, sila ni General Poques. O di ba nahuli yan? Pinahuli yan. O ano nangyari? Pinakawalan din nagkapagpiyansa. Kasi kapag yan ikulong ninyo, sigurado, ang galamay niya ni General Poques, hindi ho yan basta-bastang general Hindi ho yan basta-basta na ang titikwas dito sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Hindi talaga nila nagustuhan itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya lang, pilit talaga nila tong ayusin dito sa ibang mga nakapaligid kay Bongbong Marcos. Ang nag-aayos yan, itong si Remulla, itong si Gibo Teodoro. Ito si Gibo Teodoro, hindi nga siya dito hindi siya nakialam dito sa mga retired general. Parang minamaliit talaga nila dito. Antayin nyo na lang kasi itong mga retired na to, nagmamanman ho ito, lalo ho ngayon sa impeachment ni BP Sara, palagay ko ang Pilipinas, itong impeachment ni BP Sara, kapag hindi talaga to maayos, may nagbabadyang gulo ang Pilipinas. Internal na kaguluhan ito
Tapos, kung itong klaseng panggobyerno ngayon, na interviewin yung presidente, napanood naman siguro yung interview ng presidente, na lutang talaga. Hindi niya alam kung anong gagawin sa pangyayari ngayon. Hindi niya alam kung paano i-manage ngayon itong panggobyerno niya. Lalo ngayon, nagbabadyaw ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Yung inflation rate natin. Napanood ko pa yung utang natin. Magkano na? 18 trillion ba yun? Diyos ko po talaga. Samot sa ang kaguluhan ngayon sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Grabe na talaga. Ha? Lalang-lala na talaga. Kung hindi man bagyuhin, hindi man lindulin, eto pa ngayon. At ito paggalaw ng itong sa grupo ni General Pocas, hindi lang, siya lang ngayon ang pinakabukal ito, pero ito, titingnan mo sa mga listahan yung mga nirelease ang mga listahan, matitindi ho yan. Kasi nga, kung saan mga sandatahang lakas yan ng nagserbisyo ho mga yan. Hindi ho basta-basta ho yung pinanggalingan yan. At saka galing ka ng PMA, hindi ka basta-basta dyan na natapos mo ang pag-PMA mo dyan o naggumawa ka na ng pangalan mo dyan sa Armed Forces of the Philippines o sa PNP. Ito na ngayon, itong mga kapatid natin mga Muslim, paano kung mag-recruit, parang mag-recruit ho yan, mga yan. Kung sino pang pwede nilang ma-recruit. MNLF, Bangsamoro, tapos ito pang mga ibang sandatahang lakas dyan na mga retired na sumama dyan. Meron akong naisip lang ba na paano kung lahat ng mga retired na dyan sumama talaga ho dyan. Yung mga yan, mayroon ho yung mga koreksyon dyan sa mga sa mga active pa ho ngayon. Lalo yung yung magre-retired na rin dyan. So, anong niyan? Nakikita nila siguro itong problema ang hinaharap nila ngayon, itong nila, mga pension nila yan dyan. Kasi pinakialaman kasi ni Bongbong Marcos. Kaya ito si General Pocas, hindi talaga siya nagpapatinag dito sa panggobyerno ni Bongbong Marcos. Palaban talaga. Lalaban at lalaban talaga si General Pocas dito. At nakikita naman sa mga kasamahan niya, mga retired general, retired colonel, retired o anumang mga ranggo dyan sa mga military. Nakikita na tama ho siya, kaya sinuportahan ho ito si General Pocas. Ako halimbawa, kung akong pulis nito na na tapos na rin ang serbisyo ko, susuporta ako dito kay General Pocas. Hindi naman to hindi naman to ang makikita natin dito kay General Pocas, hindi ho to nakipaglaban para sa kay VP Sara. Ang kanyang pinaglaban, sarili ho nilang nakikita dito na agrabyado sila ngayon sa kanilang hinaharap. Kasi nga, napasukan ho ng sindikato rin itong Armed Forces of the Philippines natin, yung AFP at saka yung PNP. Hindi lang talaga maibali-balita to kasi tinatapalan ngayon, itong grupo na to, di kailangan talaga nilang gumalaw na dito. Galawin talaga nila itong panggobyerno ni Bongbong Marcos. Pag hindi si Bongbong Marcos nito hindi talaga si Bongbong Marcos na makinig dito sa mga to, ay di anong kasunod nito? Magkagulo talaga. Magkagulo ang nito. Itong sumama na tong na to, ibang grupo ngayon, ay di ewan ko lang